kabarkada ng unang hirit at Orlistat Lesofan. Checkpoint sa Metro Manila, pinaigting sa gitna ng pagpapatupad ng total gun ban. Sa ngayon po, isang jail officer at isang civilian agent ng NBI ang nahulihan ng baril sa checkpoint. Ayon sa COMELEC, magi ang mga baril na ginagamit sa larong airsoft, sakop na rin ng gun ban. Ipinatutupad ito bilang paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan election sa October 25. Tatagal po ang gun ban hanggang November 10. Kaugnay po ng balita nga, mausap natin live sa studio si Police Director Benjamin Bellarmino, PNP Deputy Chief for Operations at Commander po ng National Task Force HOPE. Director Bellarmino, good morning. Good morning po. Opo, yung ating pagbabantay ngayon sa mga checkpoint at kamusta po ito? Ay pinaigting natin ang pagbabantay ng checkpoint sa buong kapuluan. Opo. Sa utos po ng ating Chief PNP General Bacalso. Okay, nung nagdaan pong presidential elections, kamusta ho yung pagpapatupad ng checkpoint doon? Naging matagumpay ho ba? Kinoconsider po namin na mga matagumpay dahil marami po kaming nahuli. Tapos hanggang sa huli ng bagong eleksyon ay marami pa rin kaming nahuhuli. Okay, yung mga pulis at sundalo noon na nahuli, ano to? Anong kamusta na ho sila? Ay nagkaroon po sila ng kaso at hanggang ngayon inaayos pa yung kanilang mga kaso. Ano bang parusa dito na lagi ang dahilan nila, hindi raw nila nabalitaan? Ay hindi po yon Igan Hindi rason pwede. dahil Oo. talagang pinaigting namin yung aming kampanya at saka Okay. nasabihan sila magmula from the start. Anong parusa po dito sa mahuhulihan ng baril ngayon? Ay ito po ay kakasuhan din sa paglabag ng election ban Opo. at saka pati yung mga kapulisan namin ay talagang tutuloyan namin sila pag hindi sila sumunod. Okay, dun sa mga nahuli po nitong nagdaang araw, no, yung jail guard at civilian agent ng NBI, nadagdagan pa ho ba yung mga lumabag sa ating gun ban? Hanggang kagabi ay meron na kaming 10 nahuli, Igan, at siyam dito ay civilian at isa ay government employee. Okay. Pero pwede ho silang kumuha ng exemption, Director? Meron din po at gaya nung nakaraan ay mag-a-apply pa rin sila sa COMELEC pero it's up to the COMELEC kung bibigyan sila ng exemption o hindi. Okay, itong checkpoint tatagal ng hanggang November, November 10 po 10. ito. At may mga lugar ho ba kayong partikular o kada gabi ho kung saan ho iutos ng ating pong pamunuan? Wala po kaming sinasabing oras dahil baka mamaya magkaroon ng pattern. Oo, maganda, Kaya no? ito ay buong kapuluan at random ang checkpoints namin at in-inspect ng mga regional directors namin sa utos ng ating Chief PNP Opo. yung aming mga checkpoints. Meron ba tayong parang area of concern ngayon, Director, sa gaganaping barangay election? Sa ngayon po ay binabalidate pa natin doon sa intelligence natin kung meron. Pero normally yung mga nakaraang sa election ay ito yung mga una naming babantayan. Pero hanggang ngayon, wala pa kaming listahan. Sa Metro Manila, may hotspots ba tayong binabantayan? Meron din po, pero wala pa kaming official na announcement. Mensahe ho at dun sa mga magsusumbong, go ahead po. Meron po kaming yung text 2920 at saka yung pong aming NHQ. Opo. Meron din po kaming pinalabas na numero para tawagan kung meron man violations na nakikita sila. Okay, ulitin ho natin ang panawagan, Director. Ay ito po, ipanawagan ng aming Chief PNP at ang buong COMELEC, yung National Task Force HOPE. Kami sinusuportahan ng AFP para ipatupad ulit ang COMELEC gun ban hanggang ito'y November 10. At wala po kaming sinasanto dahil kung sinong mamahuli, kahit pa kapulisan o sa AFP, ay magkakaroon pa rin ng kaso. Okay, maraming salamat. Police Director Benjamin Bellarmino po, ang PNP Deputy Chief for Operations at Commander ng National Task Force HOPE. Samantala, Flood Control Summit isinagawa ng mga lokal na opisyal ng Marikina, Pasig, Antipolo at Cainta. Layo ng pagtitipon na maging handa sa kalamidad gaya ng delubyong iniwan ng Bagyong Ondoy noong isang taon. Ang report mula kay Mark Zambrano. Ang ating mga kaibigan, Kasama ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ng mga syudad ng Marikina, Pasig at Antipolo, pinag-usapan sa Flood Control Summit na pinamunuan ni Cainta Mayor Mon Ilagan ang mga alituntunin upang makapaghanda sa anumang trahedya.
Ayon kay Mayor Mon Ilagan, kailangan pagtulungan ng lahat ng tao sa kainta at kalapit na lugar sakaling maulit na naman ang tulad ng Ondoy. Kung kami lamang ang maglilinis ng aming kapaligiran, kung kami lang ang mabubuhay ng aming ilog ng Kainta at karugtong itong pusod ng Pasig, Marikina at Taytay at kami ang naging catch basin, then we won't be able to solve the problem. Dumalo rin sa naturang summit ang mga kawani ng DepEd at mga miyembro ng youth at business sector. Lahat sila lumagda sa signature wall at nangako ng suporta sa mga plano ng summit. We'll implement kung ano yung mga what we can do. And one actually is in partnership with the government is yung adopt a river. We have to inform the parents, the pupils, the teachers, and all sectors in our community that they should help the local government in saving the river of Cainta. Kami po mismo sa community po namin, kami po magsasuggest o magmumungkahi ng mga mas magandang bagay na maaari makatulong sa ikaunlad at kagaganda ng ating community. Ang Buddhist organization na Chu Chi Foundation naman, ibang approach ang ginamit sa paggunita sa pananalanta ni Ondoy. Kahapon, binuksan nila ang Chu Chi Marikina Environmental Recycling Center sa halos 1 hektaryang lupain sa Barangay Fortune, Marikina City. Bukod sa recycling plant, meron ding organic farm at livelihood training center na magbibigay ng trabaho sa mahigit 1,000 residente ng Marikina City. Itong project maging sustainable, itong project makatulong sa maraming kababayan natin sa Marikina. Dumalo sa naturang inauguration ang mga residente ng ilang barangay sa Marikina City na lumubog sa tubig baha. Panauwing pandangal sa naturang event si Vivian Tan, anak na negosyanteng si Dr. Lucio Tan na nagbigay ng lupang kinatatayuan ng center. My family has always been engaged in these kinds of foundational work, charity work, no. And I guess the Chu Chi organization is such a fantastic organization. It's a highly organized organization, and its humanitarian work is known worldwide. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Mahalagang paalala po sa lahat ng customer ng Maynilad Water, maghanda kayong mag-igib muli ng tubig. Simula bukas, mawawalan ng tubig o di kaya makararanas ng mahinang water pressure ang ilan sa inyo. At tatagal yan hanggang sa Biyernes, October 1. Partikular na apektado ang mga taga Caloocan, Valenzuela, Malabon, Quezon City at Las Piñas. Ayon sa Maynilad, pansamantala na iso-shutdown ng Napocor ang Angat Hydroelectric Power Plant, kaya naman mababawasan ang supply ng tubig sa Kamaynilaan. Pagtitiyak naman ng Maynilad, magrarasyon sila ng tubig sa mga apektadong lugar. Para sa kumpletong listahan ng mga tatamaan ng water interruption, mag-log on sa www.mayniladwater.com.ph. At pwede rin kayong tumawag sa hotline number 1626. Watawat ang Pilipinas na ilagay ng pabaligtad sa katatapos lang na ASEAN Leaders Meeting sa Amerika. Agad namang humingi ng paumanhin ng US government dahil sa pagkakamali. Darito ang report. Bago ang kanyang speech sa United Nations General Assembly noong Sabado, dumalo muna si Pangulong Noynoy Aquino sa second US-ASEAN Leaders Meeting sa New York, kung saan naganap ang unang pagtatagpo nila ni US President Barack Obama. Sa unang tingin, normal lang ang itsura ng assembly ng mga lider ng bawat bansa, habang nakahilera sa likod ang mga watawat ng bawat bansa. Pero kung susuriing mabuti, mapapansin na inverted o baligtad ang Philippine flag. Nasa taas ang kulay pula, habang nasa baba naman ang kulay asul. Sa ganitong posisyon, nagpapahiwatig ng giyera o galit ang ating bansa. Bago pa man lumaki ang isyu, agad na naglabas ng pahayag ang Amerika sa pamamagitan ng US Embassy sa Maynila. Sinabi nilang honest mistake ang ganoong pagkakapwesto ng watawat ng Pilipinas. Pinahahalagahan ng Amerika ang relasyon nito sa ating bansa. Isa sa mga patunay daw dyan